Bibles, Psalm 103. We will read verses 1 up to 18. So, inulit ko po, tayo may mag-invite sa ating Sunday, sa ating pong evangelistic meeting. Psalm 103, verses 1 up to 13. The title of our message is Self-Pity is Sin. Awa sa sarili, no? Ano Tagalog ng self-pity? Awa sa sarili. Kahabag sa sarili ay isang kasalanan. Self-pity is sin. Psalm 103, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, and crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed. He made known His ways unto Moses, His acts unto the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous to use in mercy. He will not always chide, neither will He keep His anger forever. He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as the heaven is high above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him. As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. So tonight we will be talking about self-pity. Self-pity is sin. At sana hindi natin ito ma-misunderstood, no? Maganda po yung tayo may magkaroon ng pity sa kapwa. We do not want to take away anything from its importance, its place, no? Its proper expression of or proper exercise of genuine sympathy for others. Maganda po yan. Tayo may mag-sympathize sa iba. Sabi ng Bible, weep with them that weep, rejoice with them that rejoice. May mga may mga distress, may mga kabiguan, tayo may makikilangkot sa kanila, no? Hindi naman tayo nagsasaya kasi may mga malaki sa buhay, may mga problem sa buhay, hindi tayo naliligayanan. So, we do not intend to diminish the proper expression of sympathy or the proper exercise of genuine sympathy for others. However, there is a need for us to be careful, no? When it comes to pitying ourselves. Hindi naman po natin na ma-nurture sa atin ang mga unhealthy na emotions. Hindi po tama na i-nurture natin yan, yung pagkaawa sa sarili dahil ano yan? It tends to be selfish. Bakit? Pagkita niyo yung title ng message natin, self-pity is sin. Bakit kaya sin? Sabi natin, self-pity is good. Diba? But how come it becomes sin? It becomes sin if it is focused or sa sarili ang pity. Diba? But if you pity others, okay. Nakuha mo rin yun. Kapag sa iba ka naawa, awa ka sa tulubi, awa ka sa mahirap, awa ka sa nasa mabigat ng problema, it's good. Pero yung maawa ka sa sarili mo, ayaw ng Panginoon na naawa tayo sa sarili natin. Kasi if you cast something which is not favorable to God, na parang lang pinabayaan ka ng Diyos. Tayo ba pinabayaan ng Diyos? Alam niyo po ba na lahat ng pinagdadaan natin, whether easy or difficult, lahat yan, ang Diyos ang nagmamapa niya.
Andiyan sa nag-arrange niya. Alam na ginagawa niya. So, to pity yourself, or to fuel others' self-pity, sa self-pity na ngayon tao, ginagatungan mo pa. Hindi ko tama yan, mga kapatid. Parang sinasabing sinalbahe siya ng Panginoon. Wala akong sinasalbahe sa ating Panginoon. Lahat ng pinagdadaanan natin, kadaliman o mahirap ang ating pinagdadaanan, ang Diyos ang nagpiprepare ng ating landas. Ang Diyos ang nagdadala sa atin kung saan niya tayo dadalhin. Paano pa sinabi na the Lord is my shepherd? Diba? It is your admittance na you are a sheep. Kaya nga tinawag mo siyang shepherd dahil pakiwari mo, ito ay tupa ng Panginoon. Diba? Eh ang shepherd na katilo, sasadyain ba niya na talaga pahirapan yung kanyang tupa? Diba? Kapag kung minsan, meron mga dadaanan talaga mahirap, pero hindi natin ligid sa ating kaalaman. Yung shepherd, alam niya ginagawa niya. Maaaring mahirap ang pagdadaanan, pero kapag nalagpasan mo yung mahirap na dadaanan niya, andun pala yung mga fresh na mga grasses. Diba? Sa mga kabundukan ganyan. Pero mga lugar na untouched, hindi pa nararamit ng tao. Eh, nakita ng shepherd araw-araw. Dalhin ko doon ang aming mga tupa. Hindi nga lang, sometimes, pero mga trail na difficult, rocky, pero it is worth all the difficulties. Okay lang yung mga pagdadaan ng difficulty. Pag nalibat mo naman yun, nalampasan yun, ang nakalakat naman sa'yo, fresh na mga experiences, fresh na mga karanasan sa Panginoon, fresh na green pastures, para sa tupa. So do not ever criticize God of being uncaring para walang malasakit. Kasi alam niyo po ba na twice in the Bible, the Lord was accused of uncaring. Kasi po ay walang malasakit. Dalawang ulit siya napabintangan na walang malasakit, walang awa. First by the apostles. Sabi nung apostles, Lord, carest thou not that we perish? Alala niyo yung event yan? Natulog ang Panginoon sa bangka. Tapos dumating yung malakas na hangin, tumaas yung alon, napupuno na ng tubig yung bangka nila, lulubog sila. Sabi ng mga Panginoon, niyugyug nila ang Panginoon. Carest thou not that we perish? Well, that's one instance na akala ng mga lalaki, walang pakialam ng Panginoon sa safety niya. Another instance is in the case of Martha. Ano sabi ni Martha, Lord, carest thou not that I serve alone? Yung kapatid ko, walang ginagawa, nakikinig lang sa'yo, katungakalak sa'yo. Samantalang ako, abalang-abala dito sa pagsisimuli sa kakainin ninyo at kakainin ng mga bisita, carest thou not? Eh, ganun joke pa siya ng Panginoon. Yan ang hirap sa'yo, Martha eh. Kung ano pinagkakabala mo, ikot ka ng ikot eh. Diba? Samantalang yung mas importante, dapat, doon ka nag-pay attention sa mas importante kaysa ikot ka ng ikot. At mas magandang pinili ni Mary, yung makinig sa salita ng Panginoon. So maganda yung nag-intindi na marami tayong ginagawa, pero meron mas importante, doon tayo sa mas importante. So those were the two instances wherein the Lord was accused of uncare, of lack of care. Ano? So, pity is good, in its proper expression, proper exercise of genuine sympathy is good. However, pinag-ingatan po natin ay yung baka magkaroon ng unhealthy attitude sa atin kapag tayo na yung involved. Kasi nga, pity is good if it's addressed to other people, but when pity is addressed to self, may tendency na maging selfish. At kontra yan sa call sa atin ng Panginoon. At panawagan sa atin ng Panginoon, diba? Self-denial. Is that right? Diba, panawagan ng Panginoon sa mga disciples, if any would be my disciple, let him what? Let him deny himself, even of your comforts. Kung minsan hinahanap natin comfort, pero pag yung comfort mo hindi dumarating, huwag kang iiyak. Diba? Ang panawagan nga sa atin ng Diyos deny yourself, take up your cross daily, and follow me. Ano? At kinokontra ng Panginoon sa kanyang mga alagad, yung sa kanyang mga disciples, including us, not only the apostles, yung tendency of self-pleasing, ikaw makiplease. At po natin ang ating goal sa buhay is to please the Lord. Kahit ang ating Panginoon, di ba?
Dininay niya ang pity sa kanya. Maraming nag-ubiyak kaya sa kanya. Yung mga kababayan na sunod na sunod, kung siya'y pinapako, nag-iiyakan sila, sabi ng Panginoon, "Uy, huwag niyo akong kawaan, nakawaan niyo ang sarili niyo." So the Lord did not accept their pity for him. No? Because he was there, dalhin ang cross, not for himself. It is to please the Father, dahil yun ang plan ng Panginoon. Sabi nga niya, "Lord, let this cup pass over me, yet not my will, but thine will." Kung di maiwasan, ito inumin ko, kalooban yung masunod at hindi ang kalooban ko. So ang kanyang goal sa buhay, ang kanyang dapat masunod ay ang plano ng Panginoon sa kanya. Hindi yung anong gusto ko bilang tao. No? It should be the pleasure of God ang ating focus. Okay? So there is a sort of pity that only serves to reinforce patterns of inherent selfishness. Pero itong uri ng pity na parang binuboost lang yung selfishness natin. Yung pity sa sarili. Kanaka sa sarili mo. Kasi mga kapitbahay ko, nakikita ko, ano nila, ako, awa naman ako, aking binuboost mo pa, sa ka mga kaibigan ko, asang-ayon naman, no? So, hindi natin i-fuel pa, yung nagsaself-pity na aking pa, kakatungan mo pa, oo nga, pag-iwanan ka na sa neighbors, anak ka pa naman ng Diyos. Dapat i-asset sa tayo. Hindi maganda yung testimony mo. Hindi ka pinagpapala. Hindi naman nangangulugan na material lang ang pagpapala, di ba? Hindi nangangulugan na tayo sa lahat sa pangkailangan. Wala ang pagpapala ng Panginoon. Dahil marami sa pagpapala ng Diyos. Hindi nasusukat ng material. Marami nang may material. Hindi naman magkaintindihan sa buhay. Di ba? Hindi magkaintindihan sa pamilya. Nagkakapatayan, di ba? Nagkakahablaan, nagkakapatayan dahil sa lumagpas naman mo Hindi sa sukat, di ba? Kakapatid yan. O kaya magkakabarilan. Di ba, nabasa ko sa dyan, pero sa Biblia, hinampas na yung kuya niya. Dispute over land, nantubo, patay. Patay yung kuya. Diba? So, kahit na marami tayo, wala naman, di ba sabi ng Bible, better is a bill of herbs rather than a bill of skullcocks where there is what? Where there is contention or quiet. Di ba? Ano mo yung marangya, tapos ano naman? Lahat naman tao sa'yo ulit. So dito kaya yung mama, hindi marunong niya magpagkapwa ka. Kaya yung mama niya, hindi marunong mag-share blessing. Maganda yung testimony mo na hindi talaga yayaman yan, bigay ng bigay yan. Mas maganda yan, ano? Hindi masyadong magyayaman yan kasi mahilig siya mag-share. Di ba? So we measure our value not on what we say, but on how much we have shared. Ang halaga natin, sinusukat natin hindi sa dami ng kung anong naipon natin sa sarili na, kundi yung dami ng may bahagi natin sa iba. Yan naman ang layunin ng Panginoon. Tayo yung naging pagpapala, naging channel of blessing. Ito talaga design ng Panginoon sa material world. Okay? So there is a sort of pity that only serves to reinforce patterns of inherent selfishness. At hindi tayo nakakatulong. We do no one any favor or ourselves when we actually fuel self-pity. Hindi ka nakakatulong sa ibang tao, hindi sa sarili mo kapag parati mong inaalagaan yung sugat mo. Parati mong ginag-review. Kawawa ako. Kaya calling sa atin ng Panginoon, di ba? Self-denial and abstention from self-pleasing. Now let's take a look at some observations. Ano? The Bible, first of all, the Bible commends pity. Pinopromote ng Bible ang pity. At the Bible comments o pinapupurihan ang pity, ang maawa. Dahil ang Panginoon mismo, naawa siya, di ba? The Lord took pity on the sinners. In Psalm 130, verse 13, the Lord pities those who feel Him. Naawa ang Panginoon sa mga natatakot sa Kanya. In Psalm 130, verse 13. And in Psalm 106, verse 46, in-induce ng Panginoon na yung mga naging mga captors ng Israel ay magkaroon ng awa sa kanila. Yung mga bumihag sa mga Israelites,
yung bumiyag sa mga Hudyo, ay inindos ng Panginoon na magkaroon ng awa sa kanila para hindi sila masyadong salbahin. No? So, Panginoon pa rin ang kumikilos kahit sa mga nakabiyag sa kanila. And in James 5:11, ano po sabi ng James 5:11? It says there that God is full of pity. Ang Diyos ay sagana sa kahabagan. James 5 verse 11. It says, Behold, we count them happy or blessed, which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. So, pity is commendable. No? It's highly commendable. In John 6:34, ano po nangyari dyan? The Lord was moved with compassion. Dun sa feeding of the 5,000, sabi ng mga alaga, Lord, 3 days na silang sunod sa'yo. Hindi sila kumakain. Pauwi niya na po sila na makauwi sila makakain. And the Lord was moved with compassion. Sabi niyo, sino pauwi na hindi kumakain? Let them be given food. Sabi ng alaga, Lord, 200 penny worth of bread will not suffice to feed all this multitude, all these people. How much do you have? Sabi ng Panginoon. Lord, you only have 5 loaves and 2 fishes. And God bless the food. Ginawa ng Panginoon yun sa mga tao hindi naman nakakilala. Yan yung mga tao na yan, na pinakain niya, no? Na tinapay at isda. Yan din yung mga tao na isod sa kanya, na sinabi niya, except you eat my flesh and blood, you have no part in me. Sila rin yung nag-doubt na, wala ka parang 50 years old, paano mo na kilala si Abraham? Sila rin yung tao na yun. And when the Lord preached a hard preaching, yung crowd na yan, sila rin yung mga naglayasan. Naiwan na yung Panginoon. So, kahit sila po yung naging object of compassion ng Panginoon, wala pa rin silang love sa Panginoon. Pero kahit wala silang love, pinakain wala pa rin sila ng Panginoon. So, that's in John 6 verse 34. In Psalm 103 verse 8, nabasa natin kanina, no? The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. So, pity is commendable, or the Bible commends pity. Maganda ito. Second observation, to show pity is appropriate in many situations. To show pity is appropriate in many situations. Which means, it would be a sin not to do so. Kung appropriate yan sa maraming sitwasyon, magkakamali ka kapag hindi ka nagpakita ng mercy. If you show no mercy sa isang sitwasyon, nagkakasama ka niya. No? Dahil sa maraming pagkakataon, maganda yung maging mahabalin tayo. Totoo po na engage tayo sa spiritual matters, pero hindi mo nakakahulugan na magiging insensitive tayo sa kalagayan ng iba. Kagaya nga lang na sinasabi ko, maging maingat din tayo sa ating tutulungan. Baka naman yung tutulungan natin. Baka karapos lang yung ilalimas mo. Ito bibili lang ng solvent. O magiging palaasan na lang yung tao. Yan ang nangyari sa US umasa na lang kung umasa sa gobyerno. Kaya marami sa mga jobless doon. Talaga wala nang plano magtrabaho kasi suportado naman ang gobyerno So, fill up lang sila. Na sila yung unemployed. So, meron silang, at least sa Pilipinas, senior citizen lang, 500 a month. Sa kanila, kahit ang lalakas pa Mga negro, lalaki ng katawan, di ba? Ang lalakas na athlete sa mga negro, pero marami sa kanila, nag-apply na. Marami sa kanila, pakain ng gobyerno. Ang tanong, sino sumushoulder? Gobyerno? Hindi gobyerno ang nagbabayad. Gobyerno lang ang nagbibigay. Saan man nanggagaling ang pera ng gobyerno? Di ba? So, mga taxpayers, yung mga nagtatrabaho ng fair, nagtatrabaho ng masipag, na sana kanila na yun, pero napupunta pa dun sa mga susubunan nila. Napupunta pa sa bibig ng mga ayaw magtrabaho. Kaya hindi maganda yung social welfare, na unregulated. Okay, sana kung deserving yung tutulungan, pero yung talagang wala ng plano tulungan ng sarili, aasa na lang.
But God wants us to help. In many situations, it will be proper. Which means, if you will not help, or if you will not be pitiful, you commit sin pag hindi ka naawa. Huwag ka lang maawa dun sa tingin mo na maabuso. Tingin mo talagang dapat. Maawa tayo. Kung hindi, magkakasama ka. According to Psalm 19 verse 17. Ano mo sabi ng Psalm 19:17? The Lord pitieth the poor. He that pitieth the poor lendeth unto the Lord. Ang nagpapalimos sa mahirap ay nagpapautang sa Panginoon. And that which He giveth, him the Lord shall repay. He that pitieth the poor lendeth unto the Lord. Tama ba yung sinasabi ko? Giveth or pitieth? Proverbs 19:17. Kita niyo ba yan? Proverbs 19:17. Maribasa? Proverbs 19:17. Pakilakas nga. He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord, Yan. and that which he hath given will he pay him again. He that hath pity on the poor lendeth unto the Lord. Pero ako nagkautang ko sa iyo, Panginoon. Pag naawa ka sa mahirap, nagkakautang ang Panginoon sa iyo. At yung ibinigay mo, ang gagawin ng Diyos, isasaulitin ng Panginoon. Di ba? Pag ang Panginoon bigay, sobra-sobra ba yan? Di ba sabi ng Biblia, magbigay ka, tinaway muli, bibigyan, takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw ay babalik sa iyo kandungan. Sapagkat sa kandungan na iyong susukat, ay doon ka muli susukat. Kaya consistent din eh. Pag sa Acts naman dinaan, ang sabi na Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. So if we pity the poor, if we take pity on the poor, we are lending unto, we lend unto the Lord, no? At yung binigay natin, the Lord will pay. So, to show pity is appropriate in many situations. And it would be a sin not to do so. Bakit pala ang self-pity? Mali. Alam ko ba maganda ang pity? Yes, if you pity the poor. If you pity other people who are in dire situation. Pero kapag ang pity, naka-address sa sarili, or applied sa sarili, it becomes sinful. Because self-pity can be very selfish thing. Yung pagkaawa sa sarili, it can be very, very selfish. At kapag ka-selfish, nalulugod ba ang Panginoon sa selfishness? No way. Ayaw ng Panginoon ng selfishness sa akin. Kasi mamaya, baka kaya ka nagsaself-pity na, sabi mo, ano ba naman ito, ako yung Pilipino, walang lupa sa sariling bayan. May nakalik, pero naman ako sa langit. Ikaw, may lupa ka ba? Wala rin, dalawa tayo. Ikaw, wala pa rin, tatlo lang tayo. Sama-sama nga kayo mga. Pero kasabihan na, misery, 6 company, di ba? Magkapare-pareho kalagayan, nahanap ko rin. Ayos, magpapareho pala tayo wala. Kayo tayo ng club natin. Misery is 6 company. Ano lang ang comfort mo? Bale, sa langit, pero nakakang lupa. Kawawa naman tayo. Alam nyo, kahit wala tayong lupa, tumuha ka lang. Hindi tayo kinakawawa ng Panginoon. Yun ang totoo. Hindi mo pala ang panahon. Di ba sabi ng Bible, my times are in thy hands. Alam ko yung ibig sabihin ng verse na yan sa Psalms? My times are in thy hands. Hindi lang naman yung taon ng buhay ang tinutukoy din, kung kailan ka makakakain. Hindi lang yung tinutukoy din, yung my times are in thy hands. Pati yung oras ng pag-asenso. Oras ng, panahon ng kahirapan mo. Lahat ka nasa kami ng Diyos. Ano ba sinasabi ng 1 Samuel chapter 2 verse 4, di ba? The Lord giveth, the Lord taketh away, the Lord maketh rich, the Lord maketh poor, the Lord killeth, the Lord maketh alive. He puts one up, He puts one down. Ano sabi ng Psalm?
Promotion does not come from the east or from the west. Hindi kung saan-saan lang nanggagaling ang promotion. Hindi yan usapin ng kung sino kakilala mo. Sabi ng mga narinig kong principal, alam nyo sa buhay nito, kailangan marami nito. Hindi mo pwedeng wala ka nito, kailangan marami nito. At saka nito. Tuloy si Iko, kailangan magulang, magbabalak. Kaya marami nito at marami nito. Kung kailangan meron pasikuhin, kaya may gulang ka. Hindi naman ako naniniwala. Principal yung kasabi na sabi niya. Promote ka lang ng konti, maraming nagagalit sa tabi mo. Kailangan marami ka nito at marami nito. Magaling ka daw sa biko. Marunong ka magbalya, marunong ka maggulat. Pero hindi mo doon dinadaan yun eh. Kasi si Joseph, di ba? And the Lord promoted him, nasa si Joseph. May kakilala siya, may patrino ko siya. Ganun nga siya eh, unknown. Below the ground siya, nasa dungeon eh. Di ba? Pero nung oras na siya yung anak ng Panginoon, walang naging problema, hindi lang pinag-usapan kung sino kakilala niya. Hindi nga siya kilala ng patigdiyan na pero, di ba? Pero oras na niya eh. Yan sinasabi ni David na my times are in thy hands. Tayo lang tayo every day. Darating din yung oras natin. Darating din yung panahon. Eh, sabi ng Bible, my times are in thy hands. Nasa kamay ng Panginoon. So, mali, yung nagsasabihin na naman yan. Tagal-tagal ko na wala pang asenso buhay ko, wala akong nakuha ko ng trabaho, na rin, namamabahan pa rin. Alam ko ba, anak ng Diyos, mahal ng Panginoon. Wala dami na, duktok na kung ano na sinasabi mo. Ito pa yung ansay. Kaya pati ansay, pinahigitan mo na. Paano naging mabuti ansay? May pirma nga yun. Diba? Paano naging mabuti yun? Kaya yung mayaman ansay, hayaan na natin sila. Kasi yun na lang ang langit nila eh. Yung mayaman nila sa lupa, hanggang doon na lang ang langit nila. Pagkatapos wala silang langit. Eh ikaw, tayo na mahirap. Pagkatapos mo, may langit tayo eh. Diba? Hindi mo ba alam na yung kahirapan mo sa lupa, ang lalo magpapahanga sa'yo sa karamihan ng kalagayan. Dahil sanay ka na sa yaman din sa lupa. Pag nasa langit, para ordinaryo. Para wala nagbago. Bakit? Kaya ka sa lupa eh. Pagdating sa langit, mayaman yan tayo. Wala lang. Ordinaryo yan. Samantala kung mahirap ka dito, di ba? Matuwa ka sa langit. Amen? Yung mga advantage yan eh. Kung sanay ka sa parating ramya, sanay ka sa parating walang hirap. Kaya pag nasa langit, parang, wala ng bago. Iba lang ang lugar, pero wala eh. Samantala mo, grabe talaga pinagdaanan mo. Tuwa ka. Sa laki ng pinagbago, di ba? So, yun ang advantage sa'yo. Diba? Yun ang advantage sa'yo. Pero hindi naman natin dinidiscourage yung mayaman ngayon, no? Sige. Nagdaan ka rin naman sa mahirap eh. Kaya alam mo rin yung ibig sabihin ng hindi mahirap, hindi mayaman sa langit. So, tandaan po natin mga kapatid, ano? Ang ating pinagdadaanan, mahirap man o madali, ang Diyos ang nagtatama niya. Dahil kung tayo lang masusunod, ayaw natin yan. Pero bakit ganyan na nangyayari? Eh, the Lord is my shepherd niya. He leadeth me, di ba? He leadeth me. Sometimes in green pastures, but sometimes in difficult ways, in order to reach the greener pastures. Kung alam niya, ginagawa niya. Ano lang tayo tiwala? Nangyari sa Israel yan eh. Complain sila ng complain. Pinadala sila ng Diyos ng mga ahas. Diba? Actually, ang complain nila, kasi kaya sila ng complain, kasi yung daan. Numbers 11 yun. Nahihirapan sila. The Lord told them to go to a certain place. Pero yung trail, napakahirap. So, reklamo nila yung hirap. Sabi nila, ano ba ito? Patay-patayan ng daan. Pinagdadaanan natin. Wala namang ibang patinong dadaanan. Actually, ang complain nila, hindi sa daan. At talagang complain nila sa Diyos. Dahil ang Diyos ang nagsabi na doon sila naman. Yun yun. Kaya when we complain on our situations, actually your complaint is not directed to your situation, but it is directed to God who brought you into that situation. That is why it's not right for us to complain or to murmur. In any situation, because we do not create our situation, it is our God who leads us into such situations.
Ang Diyos na naglalagay sa atin sa ganung mga sitwasyon. Maaaring hindi mangyari yan, di ba? Lahat naman kaya gawin ng Diyos eh. Maaaring hindi mangyari yan. God can see to it na hindi mo mararating yung ganyang mahirap na kalagayan sa sitwasyon. Pero bakit naman ito yan? Kasi nga marami gustong ituro ang Panginoon. Marami siyang gusto niyan nating maranasan. Kasi nga maraming bagay, hindi mo matututunan kung hindi ka dadaan sa mga mahihirap na karanasan. Like patience. Hindi mo matutunan ang patience sa prosperity ka. Hindi mo matutunan yan. Ang patience, ang tututunan yan sa baba. Humility. Matututunan mo ba ang humility and prosperity? No. Pero you learn humility. Yung mga nasa baba ka, kita mo na pinuputsa ka ng tao, people scorn at you. Sa'yo, okay lang. Gusto ng tao. Nalala niyo si David? Binabato siya ni Simeon ng lupa. Kasi si David noon, nag-people power, nagkudita yung anak niya sa Absalom. Inaus siya sa palasyo. Tumakas niya si David, siya yung mga sundalo niya. Habang naglalakbay sila, yung angka ni Saul, na pinalitan ni David, nakakita ng pagkakataon na ibulalas yung sama ng loob niya. Yan! Maarma ka! Kaya natanggal ang kamag-anak ko dahil sa'yo. Kung may kasalanan ngayon, nakarma ka na! Bumalik yun, kasama pang buhay. Ano sabi ni Abner? Halali, sa salita mo lang, pagpasikul na to. Pagdaling mo dila niya, dibigay ko sa'yo. Ano sabi ni King David? Hayaan mo siya. Kaya siya nagbumara sa akin. Sinabihan ka ng Panginoon. Let him be. Hayaan mo siya makain. Dahil tinutusan na siya ng Panginoon na gawin sa akin. Okay. Yung humility na yan. Very low. Napakababa ang kalagayan David niya. He is King David. Inaawitan nila na pumatay ng kanyang laksa-laksa. Pero nasaan siya? Anak pa ng sarili ang gusto mag-itim pa rin buhay. Napaka-demoralizing. Masakit na yung kaibigan mo gumawa niya eh. Pero mas masakit ko sarili mong anak. Na inaayos mo na nga para i-transfer mo sa favorite child niya si Absalom eh, di ba? Absalom was his favorite child. Ginugroup niya for the position to be the next king. Yun na nga ang plano niya, kaso lang hindi naantay. Gusto pang kunin sa maras na paraan, kahit napakain yung tatay niya. Sakit sa damdamin. David was very low, but it was during that situation na natutunan niya yung pakawala. Kaya marami tayong matututunan habang nasa baba. At pag nasa taas, mahirap masilip yun pag nasa baba. Pero pag nandun ka, yung mga, you will learn to sympathize with other people. Marunong kang makaramdam sa kalagayan ng iba. Ngayon, pagka natutunan mo na yan. Pag nasa taas ka na, hindi ka rin sa kayo. Kahit nagtaan ka doon di ba? Iba na lang talaga yung mga tao na saglit na makaranas na yaman talaga na Alam niyo po daw, madali rin pumahalap tayo ngayon lang imaman. Yung mga tao ngayon lang imaman, talagang pinagmamalaki na rin. Bibilisan ng mga mahaling sinsis, mga kwintas na kaya lalaki na mga nanila, mga hikaw na parang si Mari Judicial, talagang papakay ka na, hi! Talagang mag-hi lang mga ganun pa, no? Okay tayo hello. Madali para tayo ngayon ng imaman. Kasi i-front nila. Pero yung dati ng mayaman, makikita niya, pupunta ng bangko, nakapagyan, big plastic ng Save More, pero ang lamat sa video, mag-deposit. Bababaya sa wala kotse, pero naka-KBL lang ng t-shirt yan. Napagama pa yan. Kaya alalay na lang yan. Pero hindi mo siya makikita. Yung ngayon lang yung mga po, talaga naman, mapakita niya sa gabi talaga. Makikita niyo yung yabang tao nasa tingin. Sa pagtingin pa lang ng tao, kung ano may ere, sa tao sa pagtingin niya. Parang aloof siya. Makita niya aloof na, ano kayo, parang gano'n, ano? Wala ako sa inyo. May tingin siya hindi ko lalapit sa inyo. Baka yun mababa kayo Mayaman ako sa tingin minsan, makikita niya pag ng tao sa tingin. Feeling of aloofness, minsan, expression ng gagawin ng tao yun.
Hindi masyado mag-uusap ng tao. Aloof ka sa iba. Ano yun? So, ayan, mga sabi lang yung mga, bago lang yung mga, nakikita yun. Pero yung mga dati na, wala lang. Dati lang. Hindi ba yung mga kinuwin yung mayaman, ano, na, siya pa nga, si ALG, Lake Robredo, di ba? Pumapasok ng sa kusina, t-shirt na wala. Minsan, chinelas, kasi sabi na, public service tayo, tayo malapitan, sa David Tatel, hindi ka malapitan tao, sa hiyang lumapit sa'yo, di ba? Sabi niya, nagsaservisyo tayo sa tao, kailangan, yung approachable tayo ng tao. Kaya makikita mo, papasok lang daw yan. T-shirt lang. Parang yung mga tao sa opisina na, hindi mahihiya, kasi mga ordinary tao lang, mga naka-t-shirt lang eh. Eh, put ko rin, ano? Hindi naman sa lahat ng occasion, pero may mga hindi pagkakaroon ka rin. Okay? So, self-pity is wrong if applied to self, because it becomes selfish, or it tends to be selfish. Nurturing of self-pity reflect unfavorably upon God, as though He were harsh and uncaring. Yun po pagka self-pity natin sa sarili natin, para natin sinasabi sa Diyos na, Panginoon, hinabayaan ko ako. Wala kang pakailan sa akin. So, mali mo, Lord. So, kung saan ang kailin ng Panginoon, dahil po ang kanyang kagitan mabuting ko sa atin. Saan ang attitude natin? Even so, Father, for so it's in good in your sight. Tandaan po natin, Christ did not please Himself. So, para di tayo mag-self-pity, remember, Christ did not please Himself. Kahit ang Panginoon, hindi niya pinlease ang sarili niya. Nangangailangan siya ng comfort, hindi siya nagsabi na, balik na kaya ako sa langit. Sa lupa, puro na discomfort, uhaw, naluluto, binumura, nainitan, nakapagod, pinakawisan. But He was there for a mission, not to please Himself. Pinagdaanan na lahat ng ordeal ng pagdadaanan in order to save us. In Luke 23:28, He refused the pity of the women. Yung po mga kababaihan na umiiyak, sumusunod sa Kanya, mga naglingkod sa Kanya, sabi niya, huwag niyo kong kaawaan, nakawaan ninyo ay inyong sarili dahil susunod dito, yun ang abangan ninyo. Kawawa rin. Okay? So the Lord did not please Himself. Yung po ating tatandaan, para ma-correct sa pag-self-pity natin. Always remember that in the course of our earthly journey, whether easy or difficult, sa course ng ating paglalakbay sa mundo ito, ang lahat ng ating dadaanan, madali man o mahirap, ang Diyos po ang dapat natin ipipis. At hindi ang ating sarili, at siya naman ang nagdadala sa atin sa mga landas na yan. Alam po ng Diyos ang kanyang ginagawa. Sabi ng Bible, the Lord is my shepherd. Kung saan kanya dalhin, alam niya ang kanyang ginagawa. Maaaring mahirap man ang dadaan ngayon. Pero ang ibig sabihin niya, makakasunod niya, mas magandang pasture ang nag-aantay. Kasi ang mga masasarap na pagkain, mahirapan natin eh. Pero napaka-ordinary lang. Pagtawid mo lang, nandiyan na, di ba? Parang napaka-common na lang. Maganda yung hindi na kikita ng iba eh. Alam niyo po ba yung observan niyo sa may-ari ng puno? Meron po mga may-ari ng puno na pag kita, okay lang sa kanila. Sige, kunin mo yan, sige. Kuha lang kayo, itas lang kayo. Meron din ka pinukwento, yung mga nasa loob. Yung mga nakatago, yung mga hindi nakikita. Para sa kanila. So yung mga bagay-bagay na tago, kung hindi nakikita, yun ang masarap, yun ang matamis. Pero yung mga nasa bungad lang, kitang-kita lang, yan yung mga asin, pagkahalo mga isang asin, may buo, may konting mga patik-patik, may magaganda sa loob-loob na hindi nakikita, sa taas. Yan ang mga nire-reserve na may-ari sa sarili. Ganun din po. Minsan, mahirap man ang ating pagdadaanan, pero dahil pagka nakita mo yun, mga hindi nakikita ng iba, may iba yung feeling na nandoon ka. Mas iba yung karanasan. Ibang level, ibang level naman yun. Kaya pagtiwalaan ng ating Panginoon, I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day.
So, ang Diyos po naglilig sa atin, bawat akbang, bawat araw. Hayaan po natin siya. Hayaan natin kung saan na tayo galing. Mahirap man, o madali, hayaan po natin yung Panginoon. Alam po niya na. Hindi tama yung attitude na nagko-complain, hindi tama yung attitude na nagko-complain. Sa atin na, even so, Father, also exceed do it in your sight. Kasi pag nag-complain ka sa situation mo, actually, hindi ka sa situation na nag-complain. You are complaining against God who brought you into that situation. So, bantayan po natin ang ating kasal. Okay, dahil tumayo, ating magbukas sa ating pag-aayos. Sir James, pwede ko start prayer. Amen.